John chapter 5, verse 1 up to 15. Jesus. And afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holidays. And inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda, with 5 covered porches. Verse 3, crowd of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches. One of them, lying there, had been sick for 38 years. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, "Would you like to get well?" But surprisingly, in verse number 7, the lame man answered, "I can't, sir. I can't." Then the sick man said, "For I have no one to put me into the pool, and the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me." Jesus told him, "Stand up, pick up your mat, and walk." And instantly the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath. So the Jewish leaders objected. They said to the man who was cured, "You can't work on the Sabbath. So the law doesn't allow you to carry that sleeping mat." But he replied, "The man who healed me told me, 'Pick up your mat and walk.'" "Who said such a thing as that?" they demanded. Verse 13, the man didn't know, for Jesus had disappeared into the crowd. But afterward, Jesus found him in the temple and told him, "Now you are well, so stop sinning, or something even worse may happen to you." Then the man went and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him. It is Jesus who healed him. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, thank you, Lord. For 38 years, the man waited if there will be somebody to help him. For 38 years. 38 taon siyang naghihintay na may taong tutulong sa kanya. But when Jesus was there, the healing was so near and yet so far away. It is near because Jesus was there. It is far away because of the belief of this man. He is not waiting for God. He is waiting for men. I would like to preach today with a word that says, what are you waiting for? What are you waiting for? Can you please close your eyes and raise your hands towards heaven? Lord, we wait on you, Jesus. We don't wait for men. We wait for you, Jesus. And here we are, Lord, worshiping, praising. The reason why we are here, Lord, because we want to praise you, to worship you. Yan ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nandito ngayon. Because we want to show you our love, O Lord. We want, Lord God, to demonstrate our faith. Hallelujah. Jesus, be with us, Lord, as we speak, Lord, your words. Hallelujah. Let your people be healed today. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Whatever sickness they have, Lord, spiritual sickness, physical sickness, emotional, financial, Lord, I pray, let your people be healed in the name of Jesus. We wait for you, Lord. We wait for you, Jesus. We are waiting on you, Lord. In Jesus' mighty name. Come on, church. Lift up your voices to the Lord. Lift up your voices unto God. In the name of Jesus. Bless your people, Lord, today.
Jesus' mighty name. Amen and amen and amen and amen. Kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo, what are you waiting for? What are you waiting for? You may be seated. Waiting is an action of staying until something happens. It is an action. It is gawa ng tao, mga kapatid. That it means you will be staying until something happens. And nakita naman po natin sa Biblia na yung lalaking lumpo, mga kapatid, ay naghintay. At ang paghihintay ay hindi, walang ibig sabihin, walang ginagawa. May ginagawa ang naghihintay, mga kapatid. Ang ginagawa niya ay naghihintay siya na may mangyayari. Now we don't know that whatever will happen, maybe it's a good thing or a bad thing. But just to tell you that waiting involves expectation. Ang paghihintay ay may kinalaman dito ang pag-asa. May inaasahan ka. And waiting on the Lord is the most precious thing to do. Waiting on the Lord means trusting the Lord. Waiting on the Lord means that you are trusting in God that the Lord or the Lord Himself will give you strength. Amen. Sa Biblia, ang paghihintay sa Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. At sa mundo, ang paghihintay sa tao ay pag-iimbita ng kahinaan. So magkaiba po. When you trust man, man's weaknesses will contribute to your weaknesses. Because man is limited. Ang tao ay limitado. Ang tao, mga kapatid, is just created of the Lord. And God put limits on man. That's why if you trust man and wait on man, you are gathering weaknesses for yourself. Ang hinihintay mong kalakasan sa tao ay hindi kalakasan ang makakarating sa iyo. What you can get from man is also a weakness. I'm saying that in the context of this story. Ang tagal niya naghintay sa tao, na may taong bubuhat sa kanya at magdala sa kanya doon sa pinaniniwalaan nilang the pool of Bethesda, wherein somehow, according to the history, angels of heaven will come down and move the waters. And when the waters move, you need to go to that pool for you to be cleansed or for you to be healed. So for 38 years, this man is suffering from illness, an impotent kind of illness. He cannot walk. He cannot do the normal activity just like other people. He cannot stand. Maybe he can roll. Maybe he can crawl. But he cannot stand. Impotent siya, lumpo siya, mga kapatid. Wala siyang kayang gawin, kundi umasa. And for 38 years, ang inaasahan niya ay tao na may bubuhat sa kanya at magdadala sa kanya doon sa pinaniniwalaang tubig na nakagagaling, mga kapatid. But again, for 38 years, you are expecting for somebody to give you strength. But waiting on man is not waiting for your strength. But waiting on the Lord is waiting for His strength. Because the Bible says, they that wait upon the Lord
shall renew. You may be exhausted for waiting. You may be exhausted for all the circumstances and conditions in our lives, mga kapatid. You are maybe exhausted of all those financial problems, physical problems, emotional problems. Hallelujah. But waiting on the Lord says, God will renew your strength. You have another 38 years. You have another 40 years. Hallelujah. To be strong. Waiting on God is an activity. It's not just a passive word. It's an activity of trusting God. Waiting on God shall renew our strength. We can mount up with wings as eagles. We can run and not be weary. And we can walk and we will not faint. That's the word of the prophet Isaiah. And in Psalms chapter 37 verse 9, those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Would you imagine this, mga kapatid? God is giving us this great opportunity to inherit earth. The things on the earth. But the very command is wait upon the Lord. It's not your time that God will move. It's not according to your plan. It's not according to your dreams. Brethren, let me tell you, mga kapatid, we are just created by God. And His will always win. Ang kalooban ng Diyos ang palaging nasusunod. It's not ours. It's good to pray. Let's pray and pray for the will of God. Not to pray, not to expect that your will happen. Always the will of God, mga kapatid. When you pray, kapag lumuhod ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kung ito'y kalooban mo, Panginoon, pangyarihin mo sa buhay ko, gawin mo sa buhay ko, tuparin mo sa buhay ko, Panginoon. So, when we pray, we are waiting actually on the will of God. Everybody say amen. Amen. Sabi ng lalaki, walang magdala sa akin doon sa pool. Walang pagbuhat sa akin. So this man believes in man. Itong lalaking ito ay naniniwala sa tao. He is expecting from man. And I could imagine, mga kapatid, this story has been preached for many times, mga kapatid. But I could imagine that Jesus was there standing or sitting. It's so close with this man. So close. Kaya nga sabi ko, the healing was so close and yet far away. Nandun na mismo ang Panginoon. Katabi niya, kausap niya. Yung pwedeng gumawa ng milagro sa buhay niya, nandun mismo, katabi niya. Pero hindi niya nakikita ang Panginoon. Ang nakikita niya ay tao. Ang hinahanap niya ay tao. Hindi siya naghihintay sa Diyos, mga kapatid. No one could carry me and put me into the pool. Sabi ko, nandun na. Gahibla na lang ng buhok, mga kapatid. Ang pagitan nila maaari kung sasabihin to be exaggerated, mga kapatid. But this man, hallelujah, I could imagine waiting for 38 years with the wrong belief. If you believe in man, you are in the wrong belief. The Bible says in Jeremiah 17 verse 5, thus saith the Lord, cursed be the man that trusteth in man, and maketh flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. Cursed are those who put their trust in mere humans and turn their hearts away from the Lord. It's a very clear statement from the Bible. Don't trust man. Put your trust on the Lord. Don't be man pleasers.
God will always gets the glory. Huwag mong agawin sa Diyos ang kaluwalhatian. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang kay Cesar ay kay Cesar. Sabi ng Panginoon. Amen. If you are worshiping the Lord, God gets the glory. If you are good in worshiping the Lord, then God still gets the glory. It should always be the glory of God. Do you remember the simple lessons that we have in the oneness of God? God will not give His glory unto another. God is not giving His glory unto another. 44:11? Tama? Isaiah? Can you pull out that, please? Ayaw ng Diyos na ang kaluwalhatian niya napupunta sa iba. Forty. Ayaw ng Diyos, mga kapatid. That's why when we are trying ourselves to get glory among men, from men, God will not be pleased. So don't be men pleasers. If you can do something that creates a wonderful scenario, God gets the glory. Should always God get the glory. Alam niyo tayo mga tao, mga kapatid, we are not trying. We are always making ourselves, mga kapatid, we want to make ourselves better than the others. Palagi nating iniisip, mga kapatid. Now, let me pull you out this verse, mga kapatid. verse 8. Okay. I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else. Anyone else. Anyone. Kahit kanino, kahit sa hayop, kahit sa tao, kahit sa anumang uri ng nilalang sa mundo, anumang bagay, sabi niya, I will not give my glory to anyone else. I will not share my praise with carved idols. Kahit mga inukit na mga Diyos-Diyosan, kahit na mga sinasambang mga ribulto, sabi niya, hindi ko binibigay ang kaluwalhatian ko. Huwag niyong sambahin yan. Huwag niyong purihin yan. I will not give my glory to anyone else. So kung tao, mga kapatid, is trying to make up glory for himself, beware, tanggalin ka ng Diyos. Awayin ka ng Panginoon. Sumpain ka ng Panginoon. Cursed be a man that trusteth a man. Because God gets the glory always, mga kapatid. Everybody say amen. That's why let us not put our trust in men. What makes the layman's condition worst is his eyes are focused on the world. His eyes is focused on man, on the system. No one could carry me, pastor. Walang makatulong sa akin kasi. Walang makapagdala sa akin doon sa pool. Walang makapagbigay ng sistema sa akin, pastor. Walang pwedeng bumuhat sa akin. Walang tumutulong sa akin. Naghihintay ako ng tao na gagawa nito. No. Jesus said, I'm here. You are talking to your Creator. Sabi ko nga, napakalapit na ng kagalingan, pero napakalayo pa rin. Bakit? Sapagkat ang mata niya ay hindi nakatingin kay Kristo. Hallelujah. Sabi ng Diyos, looking unto Jesus. He is the author and the finisher. It's not that the finisher and author of your faith. He is your healer. He is your provider. He is your creator. He is your mediator. He is your savior.
Look to Him, not to men. Hallelujah. I can feel the presence of the Lord. That's why Jesus is not asking, sino bang hinihintay mo? Hindi tinanong ni Kristo yun, sino bang hinihintay mo dito, Brad? 38 years ka na. Alam mo, ang sagot niya, ang tinanong lang siya ng Diyos, do you want to get well? Gusto mo bang bumuti ang kalagayan? Gusto mo bang matapos na yung paghihirap mo? Alam mo, ang sagot niya, wala kasing tao, pastor eh. Wala kasing taong magbuhat sa akin dun eh. God is not asking who is you waiting for. God is asking if He wanted to be changed. Hindi tinatanong ng Diyos sa iyo kung sino makakatulong sa iyo. Bakit hindi ka nakakatapos ng pag-aaral? Ba't di ka nakakaahon dyan? Eh, wala kasi magpautang sa akin, pastor eh. Walang magtiwalang tao. Walang magpahiram ng puhunan eh. No, it's not man. God is not asking you kung sino makakatulong sa iyo. Kasi alam ng Diyos na walang ibang makakatulong sa tao kundi siya lang. Kaya hindi siya nagtatanong kung sinong inihintay mo. Ang tinatanong niya, gusto mo bang mabago ang buhay mo? Gusto mo bang mabago ang sitwasyon mo? And out of the depression of this man, naramdaman ni Lord yung depression. For 38 years, imagine. Depressed ka na noon. May dumadaang malakas. May dumadaang mga tao ni hindi man lang magsabi, hayaan niyo po, pag gumalaw yung tubig, balikan kita, unahin kita. No, that is a place of need. Everybody in that place is in need. Agawan yun, unahan yun, ilumpo siya. Yung nagdala sa kanya doon, maaaring di na bumalik. Baka yung nagdala sa kanya doon, may pangangailangan din bago siya buhatin. Tatakbo muna yun doon sa pool. Ako niyo ibig ko sabihin. That's why don't trust men. Because man is in need. We are all in need. Kaya nga may greedy eh. Bakit? They always think of themselves that they have the greatest need. Bago ko ito ibigay sa iyo, teka lang, may pangangailangan ako eh. Huwag mong sabihin sobra ito. Eh, kailangan ko rin yung sobra. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Kaya huwag sa tao. Sa Diyos, walang kulang, walang sobra. Sa Diyos, walang kulang, walang sobra. Pag pinagkatiwalaan mo ang Panginoon, pag sinabi, Lord, ikaw lang inaasahan ko, Panginoon, magugulat ka, mga kapatid. Hindi mo na hinahanap, mga kapatid. Dumarating sa iyo because you trusted the right God. Everybody say amen. Here's the truth. Listen to this. Waiting outside God will only make your situation worse. Pag naghihintay ka, hindi sa Diyos, kundi sa tao, ginagawa mong mas malala ang sitwasyon mo. Amen. Huwag sa tao, sa Diyos. Isang araw, yung bata, kasama ng nanay niya, namimili sila ng grocery, mga kapatid. And then, itong may-ari ng, siguro parang convenience store, ay natuwa dun sa bata. Sabi sa kanya nung may-ari, yung nagbabantay, sabi niya, bata, ito may candy. Dumampot ka. Yung mga lollipop, mga candy, sabi niya, ito isang garapon yun. Get a handful of candies. Para sa'yo yan. Ay, mabait yung may-ari eh. Yung bata, umatras, sabi niya, nahihiya. Di ba? Ganun ang bata eh, nahihiya. Tapos ang ginawa nung may-ari, siya yung dumaklot. Binigay niya sa bata. At tinanggap naman ng bata. Ngayon, paglabas nila, sabi ng nanay niya, Nak, ako naman. Susunod, huwag kang mahiya. Mama, hindi ako na nahihiya, mama. Eh, bakit ka umatras? Ba't ayaw mong dumakot? Kasi mas malaki yung kamay niya kaysa sa akin.
Naku niyo ibig ko sabihin? It's not you. It's not your hand. It's not man's hand. Let God work according to His hands. Pag ang kamay ng Panginoon ang dumakot, mga kapatid, at nagbigay, kumpleto, hindi lang kumpleto, may sobra pa. That's why trust God. It only makes your situation worse when you wait outside God. Here's the truth. Listen to this. Waiting on the Lord is better than waiting on man. Imagine, mga kapatid, I could always imagine the man waited for somebody to help him for 38 years. Alam niyo yung lalaking ito, grabe yung patience niya. 38 years, naghintay siya. But the problem is, yung subject ng kanyang patience o yung object ng kanyang patience is wrong. Sa tao siya naghintay, hindi sa Diyos. He made himself believe for 38 years that man could save him. He made himself suffer for 38 years because of the wrong belief. Brethren, let me tell you, salvation is not according to the works of men. Ephesians chapter 2 verse 9 says that not of works lest any man should boast. Salvation is not about the works of men. It's the works of God. It's the grace of God. We are saved by grace through our faith to the Lord Jesus Christ, to the atoning death of Jesus Christ. Our belief is always, the object is Jesus Christ. Hindi ka maliligtas sa anumang sitwasyon kung ang gawa ng tao lang ang aasahan mo. Man could only give you a very limited solution. Ang tao, ang kaya niyang i-offer sa atin is just a limited solution. But when we learn to trust the Lord, ang ibibigay ng Panginoon sa atin is an unlimited potential to solve the problems and conditions of our lives. Everybody say amen. Always think of God, not of men. Palaging ang Diyos ang nasa isip natin. Pag tayo nahihirapan, Diyos. Ano man ang mga kapatid, sometimes our emotions are very tricky and very deceiving. Heart is deceitful above all things, who can know it? Ang puso natin can deceive us. Sabi nung isang lalaki, Pastor, I don't feel that I am saved. Then sabi ng pastor niya, okay, hindi mo ramdam na ikaw ay ligtas. Nung si Noah ba ay nakasakay sa arka, siya ba'y ligtas o hindi? Sabi niya, ligtas. O yun naman pala hindi naman ang pakiramdam ni Noah ang nagsasabing siya'y ligtas. Ang nagsabing siya'y ligtas ay ang arka. So don't base everything on your emotion, on your feelings. Kung feeling mo hindi ka mahal ng Panginoon, bakit ngayon hanggang ngayon buhay ka pa? Pastor, unfair Sila mayaman, ako mahirap. Yan ang nagagawa ng hindi umaatin ng Bible study. Hindi ninyo alam, mismong sinabi ni Kristo na ang buhay ay hindi sa kinakain o sa dinadamit. Ang buhay ay galing sa Diyos. So kung meron ka nito, mahirap ka man o mayaman, masarap man ang kinakain mo o hindi, you are still loved by God. Because everybody loves by the Lord. Mahal ng Panginoon ang lahat, mga kapatid. Everybody say amen. That's why even Jesus Christ said, mga kapatid, stand up
Pick up your mat and walk. Ayaw ng Panginoon na makita tayo for 38 years, mga kapatid. For 38 years. Ang dami may sakit doon, mga kapatid. Pero the eyes of God is those who are with, yung bagbag na puso, the broken heart. Hindi lalapitan ng Panginoon ito kung hindi broken ang heart nito. Alam mo kung bakit broken-hearted? It's because of man. Kayo ba nakaranas kayo na ma-broken heart kay Lord? I don't experience broken heart sa Panginoon. Sa tao, oo. Magmula nung tayo, magbinata, magdalaga. Ilang beses na ba kayo na broken-hearted? Ang daming beses na. Kaya sino nagbibigay ng broken heart sa tao? Ang kapwa-tao. But when you love God, when you love the Lord, when you give your trust to God, hallelujah, hindi ka makakaramdam ng broken-heartedness sa Panginoon. Hindi ka sasaktan ng Diyos. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. But the problem with this man is he trusted man. That's why he was broken-hearted. Sagutin niyo na po, please. He was broken-hearted. And when he was broken-hearted, nakita siya ng Panginoon. And the Lord go to his place. Hindi niya alam ng Diyos, hindi siya makalakad. But no one there believes kasi that the Lord is there. That's why when Jesus approached him, ang unang tanong sa kanya ng Panginoon do you want to get well? Hindi na bina-background check ni Lord kung sino siya. Alam ni Lord kung sino siya. Alam ni Lord 38 years na siya nandoon. Alam ng Panginoon na broken-hearted siya. Alam ng Panginoon na umaasa sa tao. Kaya nga, the very question of the Lord do you want to get well? Gusto mo bang bumuti? Gusto mo bang mabago ang sitwasyon mo? Gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang maging maayos ang buhay mo? Because God knows everything about us. The Lord is asking us, gusto mo bang magbago? And you know what? I am surprised na parang ang sagot niya, mga kapatid, ay ayaw niyang magbago. At ang pagbabagong hinihintay niya ay dulot ng tao. Pero hindi nakinig ang Panginoon. Salamat sa kahabagan ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa kanyang biyaya. Hindi niya pinakinggan yung ating katwiran sapagkat alam niya ng ating katwiran ay marumi. All our righteousnesses are like as a filthy rags. Lahat ng katwiran ng tao ay maduming basahan sa mata niya. Kaya hindi pinakinggan ng Diyos. Alam ng Diyos na broken-hearted siya. Alam ng Diyos na nasasaktan siya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sinurbiya, mga kapatid, kung ano yung problema ng tao. Sabi niya, you need to get up. Pulutin mo, mga kapatid. Pulutin mo yung iyong higaan. Damputin mo yung iyong discouragement. Tama na yung discouragement. Tumayo ka! But the Bible says, again, this man was in the wrong belief. This Matt is, for 38 years, ito yung kapiling niya. May baka, ang tawag doon, yung bed, ano yun yung sa likod? Sore, bed sore. Pag matagal kang nakahigang ganun, magpapaltos yung likod mo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa kanya, pulutin mo yung iyong higaan. You know, yung mat na yan, yung higaan niya na yan, that speaks of His comfort. Wherever your mat is, there is your home. Diba? Sa bahay natin, sabi natin, no place like home. Kahit na nasa hotel ka, napakaganda ng hotel, napakaganda ng higaan mo, napakaganda ng mga amenities doon, ang dami. Pero sasabihin mo pa rin, no place like home. Amen. There's no place like home.
Mhm. Pinaglalaroan niyo ba ako dyan? Naingkanto yata dito. Kaya kung nasaan yung higaan mo, nandun yung bahay mo. That's your home. That's your place of comfort. Pero sabi ng Panginoon, leave your place of comfort. God is asking the layman to leave his comfort. Sabi ng Panginoon, tama na yan. Our comfort might be our traditions. Tradisyon na namin to, pastor eh. Kaya hindi ka lumago spiritually because of your tradition. Kaya hindi lumago because of your vices. May mga bisyo, may mga habit, may mga bad habits na, yung tawag dito, gina-justify. Sometimes we justify our habits. Gina-justify natin. Even religion. Sorry, wala akong ibig patamaan, pero minsan, ang relihiyon ginagamit natin bilang comfort. Would you imagine, mga kapatid, gumaling na yung lalaki. Bit-bit na yung banig niya. Ang nakita ng relihiyon niya, banig, hindi yung paa niya na nakalakad siya. Even religion is not expecting for miracles for you. Kaya huwag relihiyon, mga kapatid. Huwag relihiyon ang tingnan mo. Hindi mo for 38 years, ni isang priest, walang lumapit sa kanya para magsabing tutulungan siya. And yet, nung gumaling, mga kapatid, sinabing, ba't tumayo ka? Bawal kaya yung ginagawa mo. Kabugo mong tawhana. Nakita mo nang tumayo yung tao, ang nakita mo yung banig. Kasi it's a Sabbath day. No one is allowed to work, and rolling up your mat is work para sa kanila. Kasi sinita siya, ba't ka nagtatrabaho? Bawal yan sa religion. It's not religion. Kaya sabi niya, hindi ko naman gusto ito eh. Somebody asked me to do it. And I believe the man who said that. And I roll up, and now I am standing. Alam niyo mga kapatid, ang relihiyon ng ibang tao, they don't see the work of the Lord. What they see is what you're doing. Kaya if you are trusting men, what men can only give you and can notice about you is what you're doing. Hindi sila interesado sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag ka masaktan kung minamarites ka nila. Kasi hindi sila interesado sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Interesado sila sa buhay mo. Kaya kung anong sasabihin mo, yung mali mo, yun ang kanilang tatandaan. Hindi nila tatandaan yung nagawa mong mabuti. Because they're not interested about good. What they're interested is about your wrong, about your bad. That's man. Tao yun eh. Kaya kung sa tao ka magtitiwala, mabait yan sa una sa'yo. Pero later on, even your best friend can tell you something bad about you. Best friend mo na yon. Kaya mas maganda ang best friend natin ay si Lord eh. Amen. Kasi kahit bad tayo, hindi tayo mga kapatid kinukondem ng Panginoon. Pero kahit kaibigan mo na, close friend mo na, ikukondem ka pa. But God is better than man. Oh, hallelujah. Make God as your best friend. Gawin mong best friend ng Panginoon. Everybody say amen. So, you got to decide. Sabi ng Lord, stand up, pick up your mat, and walk. Jesus saw, here's the truth. Jesus saw your condition. But He asked for cooperation. Jesus is
seeing the condition of man, the circumstances of man. But God is asking for cooperation. From the very beginning, God is asking for cooperation. Cooperation. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? The Bible says that we are saved by grace through faith. Ulitin ko yung tanong ko noong nakaraan, kaninong faith ang hinihintay ng Diyos? Faith of man. Pananampalataya ng tao sa Diyos. Kaya if you want to change something, if you want to roll up your mat or yung bed, you need to believe. You need to cooperate to God. I want change, Lord. Gusto ko magbago, Panginoon. Yes, I can give you change, sabi ng Panginoon, but you need to cooperate. Stand up, roll up your mat, and walk. I can see your condition, sabi ng Panginoon, but you need to believe me. But you need to believe my word. Stand up. Everybody say amen. Amen. That's why for men, for us, tayo mga tao, we need to decide. We need to decide. Let us not wait for an opportunity that others can give. No, mga kapatid. Jesus is offering now. Do you want to get change? Do you want to have change? Do you want to get well? Gusto mo bang magbago ang sitwasyon mo? Gusto mo bang magbago yung anak mo, yung asawa mo, yung pamilya mo? Gusto mo bang maging maayos ang buhay mo? You need to decide. Don't wait for somebody. Ay, yung uncle niya. So, uncle, pakisaway mo nga yung anak ko. Maniniwala sa iyo, anak ko, uncle, kasi, matapang ka. No! Huwag mong hintayin ng tao na magbigay ng pagbabago sa kapwa-tao. Walang tao na pwedeng magbago ng kapwa-tao. Only God can give change. Only God can save. You need to decide. Stand up. Have faith. Everybody say amen. Don't compromise. Don't compromise. Don't compromise. May mga pagkakataon sa buhay natin na we need to stand up by faith. Ang iba sa atin nagko-compromise. Kasi trabaho. I need to do this. You leave your Sunday. You leave your Bible study. Important matters for you. It seems that the Word of God is not important. I'm saying this in general. Don't be offended. I'm your pastor. I need to tell you this. Singilin ako ng Diyos kung hindi ko sabihin sa inyo ito. Walang ibang mas importante sa atin kundi ang salita ng Diyos. Even me, I work as a pastor. I work for an organization. But my the root of everything is the Word of God. Ang pinakamahalaga sa akin sa lahat ay salita ng Diyos. I don't skip 1 week without meditating the Word of God. Not because I need to preach. Not because I need to teach the Bible study. No, I need to meditate the Word. That's my personal relationship with God. Kung may pinaka-importante sa buhay natin, kung mayroon man tayong dapat gawin, and that is the will of the Lord. Everybody say amen. Let us not compromise. Let's give the Lord the Sunday. We have Monday down to Saturday. You give the Lord the Sunday. I-block mo na sa calendar mo na yun. I-block mo na yun. Kasi that's for the Lord. Binigyan ka ng kalakasan, then give the Lord a chance naman na makinig ka ng Word of God. Kaya pag tayo nagko-compromise, we cannot stand. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, stand. Huwag mong higaan yung prinsipyo mong mali. Tayuan mo ang salita ng Diyos. Kinuha ba ng Diyos yung kamay niya? Halika, buhatin kita. Hindi. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka. Tayuan mo yung paniniwala mo sa akin. Tayuan mo yung Word of God na narinig mo. Huwag mo i-compromise. Alam mo naman pananambahan. Alam niyo naman ang salita ng Diyos ay mahalaga.
Pero para mas mahalaga pa yung labahin mo, yung kaibigan mo, yung pamamasyal mo, yung trabaho mo. Sorry, I'm just saying this in general, mga kapatid. Huwag kayong ma-offend. Pero I am a preacher. I will tell you, mga kapatid, what the Lord is telling me. The Lord is telling me, give the Lord an opportunity to be your master. He is not your servant. He is our master, mga kapatid. He is our Lord. And we need to serve the Lord. Not God is serving us. Pag binigyan mo ng mas mahalaga na panahon ang gawain ng sanlibutan, lumalabas na si Kristo, tagapaglingkod mo lang. No, tayo ang tagapaglingkod ng Diyos. Tayo ang susunod sa Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Let us not compromise. Let's stand to the will of God. Kaya sabi niya, stand up. Amen. Eh ano ngayon kung tanggalin ako sa trabaho? Please, hindi ako nag-exaggerate. This is in general. Huwag nyo naman gawin, siyempre, kung alam nyo matatanggal kayo, huwag nyo naman gawin. You can have faith. Pray. If that is not the work na will ng Panginoon sa'yo, don't worry. They that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Inherit the earth. Mamanahin mo ang mundo. Ibig sabihin, the riches of this. If you just wait on the Lord. Hintayin mo yung para sa'yo. Huwag kang mainggit para sa kanila, yung iba. Huwag tayong mainggit kung may nangyayaring maganda sa iba. Hintayin mo yung para sa iyo. Huwag maging masama ang ugali natin pag may nakikita tayong pinagpapala na iba. Kung tayo hindi pa pinagpapala, edi mas baitan pa natin. Baka hinihintay ni Lord na gusto niya maging mas mabait ka pa. Mas maging masunuring ka pa. Kung nakikita mo yung iba na pinagpapala na huwag ka mainggit, sunod na yung sa iyo. Nakapila ka na. Wait upon the Lord. Wait upon His will. May tamang panahon. Amen. Nagmamadali yung iba. Makasunod sa uso. Kailangan may boyfriend, may girlfriend. Mga kapatid, we are living in a different generation now. Amen. Hello? Pabata ng pabata ang mga nag-uuyab-uyab. Sorry mga kapatid, but let me tell you this. That's the work of the world. Let the Lord give you the right man or woman. Wait on the Lord. Hintay ka. Pastor, tagal na eh. Lalaki nga, 38 years na naghintay, Grabe naman. Pastor, ang tagal maghintayin ko niyan. Wala ko kalooban ng Diyos yun eh. That's why, punta ka simbahan, hurt na hurt ka. Diba? Punta simbahan, broken-hearted ka, iiyak ka. No. Relationship meant to give you a good feelings. Hindi naman binuo ng Panginoon yung relationship for us to be discouraged eh. Because we are in the wrong track. Because your eyes is on men. Yung nagagawa niya, gwapo, matipuno, maabilidad, matalino. Hindi naman nagsisimba. Wala nga takot sa Diyos yan eh, sa'yo pa. Hindi, isang sigaw ko lang yan. Maniwala ka dyan. Kaya kayo mga kalalakihan, kababaihan, makita kayo ng tao na may takot sa Diyos, mahalin nyo yan. Yung Diyos nga na hindi nakikita, namamahal niya, ikaw pa kayo nakikita niya araw-araw. Kaya ano pang amoy niyan? Amoy araw, amoy pabango. Alam niyo, kahit amoy araw yan, matututo maging amoy tao yan. Pag nasa Panginoon ka, matututo ka kasi. Tinuturo sa atin ng Panginoon, tamang pananamit. Baduy kasi pasok baduy, sa umpisa lang yan. Pag yan naging matapat sa Panginoon, makita niyo mga kapatid, walang kasing sarap na may makasama kang sa buhay
na may takot sa Diyos. Safe na safe ka. Amen. Bago kasaktan yan, kinakakausapin ng Diyos yan. Takot yan, saktan ka. Alam mo kung bakit? Papatayin siya ng Diyos eh. Alam niya yun. Tsaka ang buhay niya hindi pagpapalain. Kasi naniniwala siya na iisang laman yan. Ano man ang gawin niya sa kanyang partner, ginagawa niya sa sarili niya. Dugtong mo yung sinabi ng Biblia na tayo templo ng Diyos. Gusto mo ba na ikaw ng Diyos, yung templo mo binubugbog? Templo mo sinasaktan, sinisira? Hindi ka papayag kung ikaw yung Diyos. Kaya mananagot tayo sa Panginoon. Nakuha niya ibig sabihin? Kaya emotion, wag pairalin. Pairalin yung pananampalataya. Wag namang sobrang sobrang banal naman, na sobrahan na huwag kang dumikit sa akin, wala kang kabanalan. Inililigawan kay. Ang kabanalan. Bibigyan ka ng bulaklak. Ano ka ba? Karnal ka? Hindi ko lang. Anong gusto mo? Prayer meeting na ng prayer meeting. Nakakabagot naman yung pupunta kayo sa... Liligawan mo. Pupunta ka doon. Ang gagawin niyo, mag-prayer meeting kayo. Lumuhod na tayo. Mag-devotion na tayo. Diyos ko po, nagliligawan, devotion. Biblia nga. Maganda naman yun. Walang masama doon kung gano'n ang gusto nyo. Diba? So, ano na? Yung date nila, fasting. Pagklase. Alam nyo, mali na yan eh. Kulto na yan eh. Huwag ganon. Enjoy your life. There are certain parameters, limit. Kaya sabi ko sa mga kabataan kayo magmadali. Kung may crush kayo, okay lang yung crush. Nagustuhan. Pero when it comes to right relationship, always seek the guidance of the Lord. Palaging mayroong touch ang Panginoon. Kasi forever yung pagsasama nyo yan. Habang buhay, mga kapatid. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero imagine, mga kapatid, for 38 years, this man is waiting for somebody to tell him what to do. 38 taon. Alam niyo mga kapatid, i-patch ko lang. For many years, some of you here converted lately na. Sino sa inyo dito na-convert nung matanda na siya nung ma-convert? Let's say mga 30, ganyan, 40. Yan. May mga ilan tayo. Alam niyo mga kapatid, this man is waiting for a command for 38 years. Nandun yung priest dumadaan siguro. Nandun siguro yung laymen's dumadaan doon. Nandun yung mga religious people dumadaan. Well, in fact, why the people is standbying on that porches, kung bakit nandun sila sa lugar nun, because they believe. These are believers. Hello? These are believers. Sila yung mga mananampalataya. Pero no one shared the word to the man. Oh, UPC Care Saints, ayaw nating tayo balikan ng Panginoon one day in the judgment. Why we didn't use our opportunity to share the gospel? Maraming lumadaan pero wala ni isa na nag-share doon sa lumpo. I don't want to skip this, pero let me just remind you, if you have an opportunity to share. Hindi mo alam na yung word na share mo, that's the strength of man. Imagine for 38 years, lumpo ka. Discouraged ka na sa buhay. Kaya walang ni isa, pero naghihintay lang pala siya. Na may taong magsabi sa kanya, tumayo ka. I-roll mo yung mat mo. Maglakad ka. Tama na yan. Tumayo ka, manampalataya. Kaya mo to. Wala na isang taong nagsabi sa kanya. Kaya nung narinig niya si Kristo, bagamat marami sa mga paliwanag nung sinabi ni Kristo, tumayo ka. Ligpitin mo yung higaan mo at maglakad ka. Mga kapatid, walang kaabog-abog, tumayo siya. Because the man is just waiting for a word. A word. Kaya kung ikaw lalabas, pupunta sa iyong pamilya, pupunta sa iyong kaibigan, pupunta sa iyong kamag-anak,
Baka pag mabinigyan ka ng Diyos ng pagkakataon, just say the word. Sabihin mo lang, alam mo, mahal ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Alam mo, kailangan mong tanggapin. You just need to say the word of the Lord Jesus and the people will be saved. Just say the word. It's not the religion. Pag pumunta ka doon sa kaibigan ka, mag-anak mo, halika, kasama ka sa amin. Kasi masaya sa amin, may mga tugtog. May combo doon. Yung combo doon, gwapo. Yung drummer namin, gwapo. Hindi lang ikaw drummer. Drummer din ako. Ako na unang drummer. Joke lang. It's not the religion. It's not UPC will save. It's not UPC care. Just the word. Say the word. Nung sinabi ng Panginoon, Pedro, may huli kayo, wala. Balik doon sa dagat. Alam niyo, sir, sige, according to your word. Dahil sinabi mo, babalik ako. Word, ang sinampalatayanan ni Pedro. Pagbalik nila, daming isda na huli. Because of the word. Wala nang wine, mga kapatid, yung first wedding in Cana na inatinan ni Jesus Christ, wala nang wine na mai-serve. Sabi ng Panginoon, punuin niyo yung tapayan, punuin niyo yung mga container ng tubig. And then Jesus turned the water into wine. May milagro nangyari because there was a word. May salitang sinabi. At pag ang salita ng Diyos na sinabi niya, pinaniwalaan mo, may mangyayaring milagro sa buhay mo. Amen. So when God said, go ye, therefore, humayo kayo. God's command yan. Sinabi ng Panginoon, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. It's a command. Utos yun. Be ye holy, for I am holy. It's a command. These are commandments of God. Kapag itong command nito, kapag itong word nito, sinampalatayanan mo at iyong ipinamuhay, mga kapatid, you will see the miracles of the Lord. Here's another truth. Listen to me. Expect that the people will pull you down and want you to be back to your previous comfort. Gusto ng tao yun. Na kapag ikaw nakikitang sumusunod, tinutuya ka. Sino sa inyo dito hindi dumaan sa panunuya ng tao? Nung kayo ay nagsimba. Nung kayo ay nag-decide every Sunday, I want to go to church. Ang ilan sa inyo mga kapatid nakatanggap ng mga maraming mga pangungutya. Hindi nga lang kaibigan mo, pati mga magulang mo pa kamag-anak mo pa pasimba-simba. Marites ka naman. Kung alam mo lang, alam na nila yung buhay mo. Hindi nila nakikita yung nagbabago sa iyo. Ikaw naman, nasasaktan ka. Ano ba naman itong mga ito? Ibig nakita nila nagbabago na ako, tinutuya pa ako. That's a man. Yan ang trabaho ng tao. Pag nakakita ng maganda, hindi niya hinahanap yung maganda sa tao. Ang hinahanap ng kapwa natin sa atin ay yung mali natin. At makita nila yung lalaki na tumayo, pabiruin mo, 38 years, di ba na-memorize nila yun? 38 taon nandoon. Memorize na lang ng mga tao doon kung sino-sino ang may sakit doon. Pero nung makitang tumayo, hindi napansin yung ginawa ni Lord. Hindi napansin yung miracle. Ang napansin yung mali ng tao. Kasi ang totoo, ang mga tao, ang gusto nila mangyari sa atin, ibalik tayo sa balig. Sa balig ng ating lumang buhay. Ibalik tayo doon sa ating miserableng buhay. Ibalik tayo doon sa ating dating ugali. Kasi nakikita nila nagbabago. Medyo nababawasan na yung pagiging marites natin. Pagiging mainitin ng ulo. Mabait ka na ngayon. Di ka na pala sigaw. Palagi na lang praise the Lord ang lumalabas sa bibig mo. Naiinis sila. Hindi ito yung dating ganyan . Hindi ito yung dating
Mas gusto namin yung dating ikaw, yung nagmumura, yung nagagalit, yung masakit magsalita. Parang sa kanila normal yon. Pero hindi nila nakikita yung pagbabago mo. These are people. At minsan mga kapatid, these are the religious people. I don't want to hit any religion. At minsan mga kapatid, kung sino pa'y naturingan natin mga deboto, sila pa yung hindi talaga deboto. Hello? These people believe in Sabbath. Diba sabi nila, bawal yung ginawa mo according to religion. Religion ha? Ang note niya, religion, bawal magbuhat o gumawa ng kahit na ano sa panahon ng Sabbath. They believe in Sabbath, but they don't want to be rested. Naniniwala ka sa kapahingahan, pero ayaw mo magpahinga. Parang ganun ang gusto nila. Naniniwala sila ng Diyos nagpapagaling, pero pag nandyan na yung oras ng pagpapagaling, ayaw nila. These are the hypocrite people. They will pull you down. Kaya kung may mga tao, mga kapatid na humihila sa inyo pabalik sa luma ninyong buhay, huwag niyo silang pansinin. You need to decide. You need to stand up your faith. Pangatawanan mo yung pananampalataya mo, inutos ng Diyos yung tayuan mo. Here's my suggestion. Don't let them command you. Don't let them command you. Huwag mong hayaan na sila ang mag-utos sa iyo. Sabihin mo sa kanila, meron lamang isang nag-uutos sa akin, ang salita ng Panginoon. You need to decide. Amen. You are not waiting for somebody else na. Hindi ka na naghihintay na kung sino-sino pang pwedeng tumulong sa iyo. You will not wait anymore for the people, for men. I made up my mind. Sinabi ko na sa sarili ko, sino bang inihintay ko? Nandito na ang salita ng Panginoon. Ito na ang Diyos na nagpapagaling. Ito na ang Diyos na nagliligtas. Bakit pa ba ako maghihintay ng tulong sa iba? Ito ino-offer sa akin ng Panginoon. You need to decide. You need to get up your mind and tell yourself, I will not wait anymore for men. I will be waiting on the Lord. Ako'y maghihintay sa Panginoon at ang kanyang salita ang aking susundin. Amen. Amen. Huwag nyo nang hintayin yung mga tao. Huwag nyo nang paniwalaan yung mga tao, mga kapatid na sasabihin nila o sinasabi nilang, wala kang magagawa, hanggang dyan ka na lang, hindi ka makapagtatapos ng pag-aaral, hindi ka makakaahon sa hirap. Huwag nyo paniwalaan ang mga taong yan. Paniwalaan nyo ang sinasabi ng Diyos. Tumayo ka, pulutin mo yung higaan mo na matagal mo ng miserableng buhay. Lumakad ka sa kalooban ng Diyos. They are not the one who will tell you who you are. Hindi sila ang magsasabi kung sino ka. Ang Diyos ang nagsasabi kung sino ka. Ang sinasabi ng Diyos sa iyo, you are more than a conqueror. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Kakayanin mo yan. Kakayanin mo yan. It is God Himself telling you this. Amen. Do you believe in that? What are we waiting for? What are we waiting for? Minsan, hinihintay natin mga kapatid na may magbagong sitwasyon. Ang sitwasyon ng buhay natin. No. Minsan sa tao tayo nakaasa. Ayon ng Diyos. Minsan sa sirkumstansya tayo nakaasa. Ayon ng Diyos. Here is the command of God today. Stand up. Pick up your mat and walk. Tama na ang pagtitiwala sa tao. Now, let me tell you this before I end. Tama na ang pagtitiwala sa tao. Tama na ang pagtitiwala sa circumstance o kondisyon ng tao. Magtiwala tayo sa Diyos. Are you waiting for somebody to help you? Teko lang, pastor. Makakaahon din kami, pastor. Pag ako nakapag-abroad, pastor, makakaahon din kami. Yung anak ko, pastor, pag nakatapos na pag-aaral, makakaahon din kami.
Pastor, gumaling lang ako. Pag bumalik ang kalakasan ko, Pastor, makakaahon din kami. Pastor, hinihintay ko yung pamilya ko. Mga kapatid, don't wait for somebody. Don't wait to change your circumstances. Don't wait for the wrong man. Enough of trusting men. Let us trust God. Enough of staying in your misery. It's a matter of faith. It's just a matter of faith. It's a matter of response. It's a matter of belief. If you believe that you cannot survive, if you believe that your circumstances cannot be changed, kung naniniwala kang hindi ka gagaling, kung naniniwala kang hindi ka makakalampas sa mga pagsubok na yan, kung naniniwala ka na hindi na magbabago yung kaibigan mo, anak mo, kamag-anak, mahal mo sa buhay, kung naniniwala ka na wala nang magandang mangyayari, that is keeping you from your old misery mat. Yan ang nagpapanatili sa'yo kung bakit ikaw nakahiga pa rin hanggang ngayon sa comfort mo. Naging komportable ka ng isipin na mahirap ka lang, kaya ganyan ang buhay mo. Naging komportable kang isipin na konti lang kaalaman mo, kaya yun ang paniniwala. Naging komportable kang isipin na ganito, ganyan. If you feel that you are comfortable enough, well, you just need to wait for another 38 years. Medyo matatagalan kang makabangon dyan. Kung hindi ka naniniwala na magbabago ang buhay mo, then that's what's happening to you now. But today, if you decided to walk, but if you decided to stand up, kung handa ka nang iwan yung luma mong buhay, kung handa ka nang iwan yung mga pains and suffering na ibinigay sa'yo ng iyong asawa, anak, kaibigan, kung handa ka nang iwan yung iyong mga masasama at mga nakaraan mong hindi maganda, makakatayo ka. You just need to decide. You just need to ask yourself, what am I waiting for? Ano pa bang hinihintay ko? Bakit gustong-gusto kong nakahiga dito sa luma kong buhay? Bakit gusto-gusto ko na nandito ako sa sitwasyon ko? Bakit hanggang ngayon gustong-gusto ko yung mga mapapait, yung mga bitterness, yung mga pains, puso ko ay nandito? Bakit komportable ako? Ano pa bang hinihintay ko? Meron pa bang ibang magbibigay sa akin ng kagaanan? Meron pa bang ibang makapagliligtas sa akin mula sa ito? Wala na po. Enough of waiting. Tama na ang paghihintay. Tumayo ka na. Tayuan mo ang pananampalataya mo. Tumayo ka na. Iwan mo na ang iyong higaan na nagbigay sa iyo ng matagal na paghihirap. Paniwalaan mo ang sinabi ni Kristo. Paniwalaan mo ang sinabi ng Diyos. Tumayo ka. Pulutin mo ang iyong higaan. Tama na ang matagal mong paghihirap. Mag-umpisa ka ng lumakad sa kalooban ng Diyos. Tama na
ang 38 taon ng maling paniniwala. Tama na ang 38 taon na umaasa ka sa kapwa mo tao. Tama na ang 38 taon ng paghihirap mo. At tapusin mo na sa pamamagitan ng paniniwala mo sa Diyos. And today, brethren, I would like to ask you, what are you waiting for?